Mainit na balita. Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Kampanya ng kampanya sa para sa kanya mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang bloke, na independent block. And, ay na yun, mag-isa na lang siya. I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm nor deny this. Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Naawa talaga ako. Yan na. Oh. Alam mo, kampanya ng kampanya sa para sa kanya mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang bloke, na independent block. And, ay na yun, mag-isa na lang siya. Alam niyo mga kababayan, tayo din dito sa PH Update, medyo naaawa na dito kay Senator Risa Hontiveros. Mantakin niyo, wala nang gustong sumama sa kanya sa Senado. Gagawa na raw ho siya ng sarili niyang block. Ibang klase, ibang level na ho talaga itong si Senator Risa. Hindi na ho siya sasama sa majority, hindi na ho siya sasali sa minority. Gagawa ho siya ng sarili niyang block. Pero bago natin pag-usapan, yung mga isiniwalat na yan, itong si Senator Mig Zubiri, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga no mga kababayan, kailangan na ho nating mag-mega love shoutout dahil natambakan na naman ho tayo. Napakarami na naman hong nagpakulay sa ating mga nakalipas na video. No? Kaya naman, mega love shoutout to dito kay Sir Herbiscal. Palakpakan ho natin itong si... Teka lang ito ayan. Itong si Sir Herbiscal, palakpakan ho natin. Salamat to sa $15 sir. Maraming salamat to. Mega love shoutout din ho dito kay Vida Hansen. Ma'am Vida Hansen, maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Jolens Vlog, maraming salamat dyan sa 10,001. Naku, laki naman yan madam. Mega love shoutout. Hello PH Update. I'm watching all your videos. Naku, maraming salamat ma'am. Yun pa lang ho, sapat na ho yun madam. No? Pero yung pagpapakulay nyo na yan, maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay Marie Chuji, parang na-miss ko tong si Ma'am Marie Chuji. Alam ko dati nagpapakulay din tong si Madam. Mega love shoutout dyan sa 1,600 yen. Naku, Japan na naman tong si Madam. Ingat po kayo sa Japan. Maraming salamat Ma'am Maria Chuji. Mega love shoutout dito kay Ma'am Vanji Sembrano. Naku, kasama niya si Tatay Digong. Mega love shoutout Ma'am Vanji Sembrano ha. Mag-ingat po kayo. At ito na naman mga kababayan, itong si Ma'am Margie Chuji. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Sunod-sunod ho ito mga kababayan. Ang dami ho niya. No? Ma'am, maraming salamat ho ha. Hindi ko alam, nalilito ho ba kayo? Hindi nyo alam kung nakapagpakulay na kayo or what. Ayun, ang dami hong pakulay niya. Ayun. At dito kay Ma'am Ariza yan, mega love shoutout. Madam, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Suportahan natin si Yorme Isko Moreno. Maraming salamat ho ha. Ayun na nga, ito nga ang problema nitong si Senator Risa Hontiveros. Bago natin panoorin yung video nitong si Senator Mig Zubiri, pasadahan muna natin na mabilisan itong pinaka-latest na survey na kung saan itong si Senator Risa, sinasabi niya Hontiveros, pink, yellow must consolidate for 2028. Para saan ang tanong? Nananawagan ho ng consolidation, nananawagan ho ng pagkakaisa sa pagitan ng mga pinklawan at dilawan. Para saan ho, madam? Alangan naman makikipag-isa ang mga dilawan na yan at mga pinklawan na yan, tapos ikaw ang ipupustura nila. Madam, napakarami nyo hong iskandalong kinasasangkutan. Anak ng tokwa, hindi ho susugal ang liberal at mga pinklawan sa inyo. Kasi dalawang paksyon na ho ngayon yan. Kahit ano pang sabihin nila, meron na ho talagang mga pinklawan, yung solid kele nilang yung mga yan. Diba? Pero marami silang ayaw dyan sa mga dilawan. Ayaw nila kay Bang Makino o kung kanino pa man, diba? O kay Risa Hontiveros, diba? Kasi nagpapakaaso kay Marcos Jr. to. Meron naman mga nasa dilawan na ayaw naman ho sa mga pinklawan. Meron nung ganun. Tingnan nyo kay Attorney Rowena Guanzon, di ba? Minsan binabanatan niya yung mga di mo malaman kung anong kulay ng mga liberal, di ba? Di mo alam kung pabor ba sila sa administration, kinokontra ba nilang administration, di na ho natin malaman. Kaya naman, yung panawagan mo na yan, kung sakaling magkaisa man yan, wag ho kayong umasa na susugal sa inyo yung dalawang paksyon na yan. Dito sa pinakalitas na survey, pang ano ho kayo, madam?
pang number 6 ho kayo. 3% lang ho kayo. 2028 presidential survey. Yan ho mga kababayan. Ang nakuha ho itong si Risa Hontiveros 3% lamang. Kaya nananawagan ho ito, sa tingin natin, alam na niya na hindi siya mananalo sa susunod na eleksyon. Itong si Ma'am Cathy Binag, nawili ho ata. Anak ng Petrang Garapata. Nung isang araw, walang humpay kakalive mo, madam. Ngayon, inaraw-araw mo na rin ang pag-guesting dyan sa mga banateros. Ayos. Maganda ho yan. Papanoorin ho natin, makikibalita ho tayo sa mga kaso nitong si Sir Banat Bay. Pero bago ho yan mga kababayan, dumako ho muna tayo dito kay Senator Mig Subiri. Naaawa na daw ho siya dito kay Senator Risa Hontiveros. Alamin natin kung bakit siya naaawa. Game. I have a lot of privileged information. Yung mga kumakausap na sa akin na ganito. Nako. Hindi magandang pakinggan. Kaya hindi ko na lang babanggitin. What are the reasons why they don't want Tito Sen? Why they don't want Ping Lacson? Masyadong stricto, masyadong... No. At Lunes na Lunes. Teka. Kaya mahirap yun? ng... Ano yun? Si Banat ba yun Mainit pa. Mamaya pa to dito ho muna tayo. Hindi yung kay ang tawag dito kay Ping Lacson, hindi dahil stricto. Si Ping Lacson trapo kaya ayaw ng mga kasama nyo. O ayaw kay Soto dahil umaasta siyang congressman kahit na senador na siya. Yun ang dahilan. Ikaw talaga, oo. Magsalita kasi ayaw ko naman maipit yung mga nagkwento sa akin ito. It's more of accommodation. I think many of them were given the best committees that this Senate can be offered. Obviously, our selling point with our group is to be able to repair the image of the Senate. And therefore, we want to make it more transparent, especially dealing with the budget. We want to give the committees to those who are rightfully deserving because of their qualifications. Maybe it's not saleable. It's not saleable to the members of this new 20th Tanggap Congress. na. Tanggap namin. Ako gusto ko, I started my career as a minority member. I will end my career as a member of the minority. Okay sa akin yun. And then yung group niyo tinatawag na conscience blacks. Well, sabi ni Senator Ping, tinatawag yung conscience block. I call it veterans block. Kasi, to be honest, we don't have naman the monopoly of conscience. Di ba? I have members like Congressman Marcoleta or Senator Marcoleta. May conscience din naman yun. So, ayoko naman. Teka lang, walang hiya talaga tong si Ping Lacson. Conscience black daw ho. Hindi ba ho kayo nakukonsensya sa mga pinaggagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino? Nakisali pa kayo sa alyansa. Pambihirang conscience Ayoko naman di ba? Ayoko naman sabihin na kami meron sila, wala. Parang Spice Boys yan di ba? Yung kalaban namin nun, Bright Boys. Sabi namin, di naman kami nagpapanggap na bright. Spicy lang. Manghang lang. So ako, I'd rather be known as a veterans block. And because we've seen it all, and we've seen how the Senate at once upon a time was its, of course, peak performance in terms of trust rating with all our kababayans. Sana we can bring it back to that level. Okay, Dindo muna. Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Naawa talaga. Nako, yan na. Alam mo, kampanya para sa kanya mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang bloke, na independent block. And na yun, mag-isa na lang siya. Nasa Kaya I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm nor deny this. But, willing yung i-adapt, sir. of course, she's most welcome to join us. Although, we have a diversion. Walang yatong si Kikot itong si Bam nung iniwan si Risa Hontiveros. Pambihira tong dalawa na to, Di ba mantakin nyo, walang humpay ang kakampanya niya dito sa dalawang unggoy na to. Ngayon magtatayo siya na sarili niyang black. Iniwan pa siya nung dalawang tinklawan at dilawan na kinakampanya niya. Mga walang ya talaga, yung mga traidor. Divergent, I'd say, position on some issues. Kasi of course, she's more on the left side. We're more on the conservative side. Many of you know I'm a conservative politician. So, but when it comes to transparency, sama-sama kami. Di ba? When it comes to abuse of authority, dapat sama-sama kami na tumayo.
we welcome her to join us. We'll adopt her even if she doesn't want to be adopted. So 5 ang minority. Well, no, I don't want to answer for her. Ang sa 4 lang kami, handa na po kami sa pagiging minority. Okay, Dindo. Sir, nabanggit niyo yung leadership style. Kay SP Cheese ba, hindi ka satisfied, especially sa pag-handle ng impeachment case? Hindi ka ba siya believe sa style ng leadership Hindi niya? lang yan marami pang issues Ako, katulad niyan, yung sa budget, para kay pa ako nag-vice chair. Di ba? Tinanong nila ako kung gusto ako mag-vice chair doon sa budget noong 2025. So, I said, okay, I'll volunteer kasi para naman, wala naman akong committee. Di ba? May committee ako, Economic Affairs. Wala naman akong ginagawa. Alam niyo naman, gusto ko magtrabaho. So, hinandle ko yung sa DOST, Department of Science and Technology. Tuntua ako, nabigyan ko sila ng 1 billion additional budget, 1.4 billion, 1.3 billion. Pati PSI, Philippine Science High School, campus na bago, ganda, nalagay na namin sa budget. Pagdating sa BICAM, tinanggal lahat. Nako. Nabawasan pa. Yung iya ako, kaya di ba nakita mo yung speech ko sa floor, dun sa picture taking sa BICAM, di ko nga piniman natin. I walked out of the BICAM. I was also upset on the handling of the budget. Apparently, I'm not the only one. Across the board, all the amendments given to all the departments, tinanggal, nilampsam, kung anong ginamit dun sa pera na yan, hindi ko na alam. Diba? So, now, we get a budget that education is only number 2 in priority, which is it's a constitutional violation, by the way, which is still being heard in the halls of the Supreme Court. So, if you ask me, that budget was the worst budget I've ever seen in my 25 years of public service. I mean, we all, as leaders, I had 2 budgets during my time. Sinagot naman ni Sani yung mga kung saan pumunta yung pera, nadagdagan yung edukasyon, nadagdagan yung military. Diba? Klarong-klaro. Ito, puro DPWH lang nadagdagan Diba? So, diba? Nabusog yung DP. Dondi, meron ka pa? So, yun lang. Kaya, that was just one of them. So, the handling of the impeachment is one. Of course, the budget's another. And the lack of transparency. For example, the Senate building. What is going to happen with the Senate building? Findings came out na wala naman. On track naman daw. We're spending a lot. 4 kasi na tower yan Di ba? So, ano na yung pangyayari dyan? Di namin alam. Matutuloy ba yan? Will it become a white elephant? We're not told what's going to happen to that. Hindi ka na-update. No, there's no update whatsoever. You don't know what's going on. Among their side, yung kumakausap lang sa akin doon, and I'll be honest about it, and I thank him for it, is Senator Alan Peter Cayetano. Senator Cayetano is the only one lumalapit sa amin. Nakausap kami, yung ano bang mga problema na pwede maayos. Kasi accounts chair siya, di ba? So, I have to thank Senator Cayetano. At least he reaches out to us. Me, Senator Lauren, and Nancy, who's now mayor of Makati. So, yes, I see that the leadership is lacking. We need some sort of, if not, then we'll just... Hirap no, Brad. Ang problema kasi dito, ang pinupustura nyo, hindi kaaya-aya ang mga pinagsasabi sa media. Kahit tayo, kung tayo senador dito, hindi natin pipiliin si Soto. Kasi pag nagsalita siya, wala nang ginawang matino ang Senado sa kanya, sa pamumuno nito. Hindi. Hindi dahil doon sa juggle lang na dribble yung impeachment. Hindi dahil doon, dahil kinakampihan natin itong si Cheese. Ang atin dito, ayaw lang talaga natin kay Soto. Kahit sino man ang ilaban kay Cheese, halimbawa si Senator Rodante Marcoleta, makikipagbakbakan tayo dyan. Pero kung si Soto rin lang ang ipapalit natin dito kay Cheese Escudero, huwag na tayo magpalit. Anak ng tokwa. Nakipag-alyansa sa mga yan di ba? Tapos puro parliamentary proceedings. Tapos pagka tinanong mo naman kung paano pabababayin ng presyo ng kuryente, di naman makasagot. Yun ang problema. Ayun na nga mga kababayan. Ako dito tayo. Malupit ito. Ito yung mga kaso ni Banatbay. Ito, panoorin natin. Game. Bakal. Hindi mamarka. At Lunes na Lunes, mainit pa rin ang mga balita patungkol sa mga kaso ni Banatbay.
Anong kaso ko? May dagdag ba? Dagdag ba? Oo, hindi kasi, di ba, ano tayo gusto natin mahingan si Banat pa ng ano, ng kanyang opinion patungkol dyan sa kaso niya sa NBI. Sa NBI, hindi ka ba nagtataka bakit NBI? Hindi. Sobrang nga nagtataka kasi dapat sa korte. Bakit sa NBI? Hindi ko naman sinasabing gusto ko ituloy sa korte, ha. Pero kasi napaka irregular yung magsampa ka. Ang tawag nga nung mga abogado dyan, phishing yan. Parang optics. Nagpapahanap ka. Oo, optics. Nagpapahanap ka lang ng kaso. Bakit hindi ikaw maghanap? Diba? Tsaka utusan mo pa yung gobyerno maghanap ng kaso laban para sa'yo. Sobra ka namang atang entitled niyan. Ba't di yung abogado mo maghanap ng kaso tas dumiretso na kayo sa korte? O baka naman optics lang yung talaga yan. Diba? At isa nga, dapat ang pinagtutuunan mo ng pansin yung mga sinabi ni Rene. Hindi yung sinabi natin. Diba kami reaction lang. Reaction lang naman kami. Reaction lang, walang personalan. Ito naman si Risa Hontiveros kasi medyo may pagkawalat si Buya. Sa mga paratang ni Rene sa'yo, ngayon, sagutin mo na lang sa husgado, mas maganda nga sa Senate hearing. Diba? Para at least sa publiko maririnig natin kung ano yung talagang nangyari. Yun lang naman nagtatanong lang lahat ng mga vloggers. Ang nakakapagtaka lang, bakit hindi sinama si Boss Dada at si Miss Cathy at si Coach Oli? Pare-pareho naman sila na... Kaya nga, nakakapagtaka yun. Sen Risa, isama mo siya. Hindi, wag na. Ikaw naman, Banat. Ikaw na lang. Ikaw pinakamayaman So, ika nga, yakang-yaka mo yan. Isama si Boss Dada tsaka yan si Coach Oli. Si Banat, kahit si Banat Bayo, kaya niya mag-isa yan. Sigurado tayo. Yan si Ma'am Cathy B, kaya rin naman niya. Kasi nga, leader dyan si Sir Banat Bay, kaya okay na yan. Nagsalita dyan. Bakit? Ako lang. Ano to? May crush mo ko? Pero ayun nga, Miss Cathy, yan ba, sinare mo ba yan? Yes, I did. Siya nga una-una nag-share yan I did share it kasi alam mo, saka yung katulad ni alias Rene, naintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Like what I said, nag-live nga ako na hindi madali yun kasi yung especially sa kanya na paid siya, witness. So yung judgment sa kanya ng tao ang tindi. Kasi pwede siyang sabihing bayaran and until now pwede pa rin siyang binayaran. And para isakripisyo niya, integridad niya, yung kanyang lumabas siya ng may muka. Kasi before wala di ba nakamas siya, na what do you call this? Nagtatago siya. This time, ang lakas ng loob niya, lumantad siya, may muka siya, nagsalita siya affront. And talagang nilalabanan niya yung bawat salita na sinasabi. Hindi, mukha ba siyang, ang tanong dyan, mukha ba siyang tinatakot? Hindi. According dun sa napanood mong video. Hindi. Kasi yun ang sinasabi ni Hontiveros, tinatakot daw siya No, I so, don't. mukha ba? No, I didn't see any, I am a very observant person and I don't easily trust people, no? So, you can see the confidence. Yung tuloy-tuloy. And, yun nga, ako, kinasuhan niya ba? Hindi. Di ba dapat siya? Gusto mo ba, madam? Gusto mo ba? Alam niyo Miss Riza Wala siya actually Hontiveros. kinasuhan. O dapat kasuhan niyo talaga si alias Rene para patunayan yung nagsisinungaling siya sa korte. Hindi parang optics yung dating kasi na NBI. Kung talagang gusto niyo ilaban yung katotohanan, mag-file po kayo ng kaso para mailabas natin lahat ng malabas. Sabi ni alias Rene, may rin siya, may ebidensya siya. So ilabas niyo yung ebidensya niyo. Lalabas din yung ebidensya niya. Feeling ko natatakot yun na lumabas yung ebidensya. Yun din ako. Siyempre, malay mo, merong recording. Hindi ko alam hindi ko kilala yan, hindi ko nakakausap yan. Hindi ko alam. Ang isa sa mga pinopoint out ni Senator Hontiveros is kinidnap daw. Nag-message sa kanya na kinidnap. Ang punto is, may sumunod na video at sinasabi niya, hindi siya kinidnap. Wala ako sa poder nila, hindi ako kinidnap, hindi ako tinakot, hindi ako binayaran. Pero bakit, Coach Oli, sa tingin mo, ba't pinapahanap pa rin niya sa polis? Kasi ang sinasabi niya is, kailangan mahanap siya ng polis. Para ikulong ulit doon sa kondominium. Hindi, at saka ito Bastos talaga to si Coach Oli. Ikulong daw sa kondo. Baka sabihin na naman yan ni Risa, Coach Oli, dinadagdagan ninyo
Di ba? Sa bagay, sinabi naman itong si alias Rene na doon daw siya, hindi naman kinulong, doon siya pinatuloy. Doon siya pinatuloy, doon sa condominium ni Risa. Meron pa nga siyang kasama mga witness doon, di ba? Observe mo ha. Bakit di sinasabing kinidnap daw siya na nasa Glory Mountain? Oo. Kinidnap ha? O bakit di nyo kunin? Exactly. Hindi nga Alam pala nilang nandun. Sabi niya, alam niya eh. Hindi, ang sabi niya, kino-ordinate niya sa Davao Police, kaya nagpunta doon sa Davao Police sa Glory Mountain. Hindi, kaya nga yun nga. Para wala na siyang maraming sinasabi, the only way mapapalitaw mo yan, ang tingin ko, kasuhan mo, then you meet each other in court. Yun yung proper, yun yung pinaka-best. Pero sa And tingin for mo, you bakit to- hindi sa korte? Bakit nga kasi sa NBI? Ano sa tingin mo? Optics lang. Yun nga, sa akin, to gain traction. Kasi, okay, simple. Ang hindi ko rin maintindihan dito, pag sila yung bumabanat, like, simple, wag na tayong lumayo. Kay PRRD, sa mga Duterte, di ba, and all, banat sila, ang saya, di ba? Pag sila yung binanatan, or sila yung may ganyan na may lumabas, grabe, sensitive, di ba? Yan nga yung sinabi ni Pulong na nireaksyonan niya. Yan ang latest ngayon eh. Crybaby. Oo, crybaby. Tapos sinabi ni Hontiveros, ako pa ang crybaby, 6 na taon akong bumabatikos kay Pangulong Duterte, wala namang hindi naman daw siya nagka-crybaby. Ito nga ang nasilip ko doon sa statement niyang yun eh. 6 na taong ka na kinikriticize ng mga Duterte supporter nung panahon ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte pa nakaupo nun. Hindi ka nag-react, hindi ka nagdemanda. Ngayon ka lang nag-react ng ganyan. Bakit? Oo, hindi, totoo yan. Ang dami ng batiko sa kanya. Di ba? Hindi lang naman ito yung unang pagkakataon na nasangkot siya dito. Madami pa ding mga isinasangkot siya previously. Pero bakit dito? Mainit na mainit siya. And Banat ba, ikaw na rin ang nagsabi, meron siyang batas na isinusulong 2 years ago na decriminalizing libel and cyber libel. Yes. Pero bakit Nakalimutan niya yun. parang parang pagkapabor sa kanila, decriminalize ang libel. Pero pag di na pabor sa kanila, sampahan ng libel. Double standard, no? Kaya nga simple lang yan, parang ganito yan eh. Kunwari, ikaw ay taong hindi naniniwala sa kulam. Di ba? Gusto mo ipaban ng kulam sa Pilipinas. Nako, ban na yung kulam. Pero nung meron ka ng kaaway, pinakulam mo. Anong klaseng kahipokritohan meron ka, Hontiveros? Di ba? Yun lang, simpleng napaka-hipokrito mo. Sana kung wala kang ganyan, matiintindihan ko pa, pero yung gusto mong tanggalin o ma-decriminalize ang libel, ibig sabihin, you know that libel is being used and weaponized against people. Diba? Alam mo yun. Pero ginamit mo rin yun. Diba? So anong klaseng meron ka? Hypocrisy. Tsaka yung cellphone. Total, nagpunta na siya sa NBI eh, di ba? Dapat, imbestigahan nyo, ito yung message sa akin. Di ba? Kung confident ka, dapat pinaano mo na yon. Andiyan ka na eh. Pero sino ba may kasalanan ng lahat nanto? Unang-una sa lahat. Sino ba nagsingit sa taong ito? Nagpakilala sa taong ito? Hindi ba siya naman? So bakit ngayon nagagalit siya na at saka ang initial na parang muscle memory sa kanya yun eh. Ang initial na naisip niya kagad is binayaran niya. Kasi bakit yun ang unang-una mong iisipin? Gawain niya. Yeah. Ako, alam mo, I wish that all our leaders in Congress, whoever is sitting in the government, will really serve the people and our nation. Kasi, nung hindi kasi... Sabi mo world peace. World peace, no? Hindi kasi ganito, di ba? Pag tumakbo ka or umupo ka dyan sa pwestong inuupuan mo, ang iyong loyalty dapat is nasa mamamayang Pilipino at sa bayan natin. Ang problema kasi, pag nagka-campaign, ganun ang pangako. Pag nakaupo na, nakakalimutan nila, ang naglagay sa kanila sa posisyon ay ang tao, ang mamamayang Pilipino, tas tayo pa yung tatakutin, nagpa-power trip. Second to that, ayoko na may politician na yung, ay, kaibigan ko yan.
Hindi ko yan pwedeng kantiin or hindi ko pwedeng i-correct, nakakahiya. Magkakasama kami dito, kunwari sa Congress or sa Senate, magkakakampi kami. Wala ho dapat kayong kakampi dyan sa loob, rather lang, ang loyalty po dapat sana ninyo ay sa mamamayang Pilipino. So how I wish, sino man ho ang hawak ng Ethics Committee sa Senate, pag-usapan ho natin to nang mai-correct po to ng tama. Kung sino man may problema sa gobyernong mga politician or government official na nakaupo na may problema, ayusin ho natin. Hindi naman ho ibig sabihin na pag pinatawag nyo, guilty na.